Dear Dr. Love, minsan lang po ako ikasal sa buong buhay ko, kaya gusto kong ma-achieve talaga ang dream wedding ko. Pero sa preparations pa lamang, stress na stress na po ako. Tawagin niyo lamang po ko na pangalang bride-to-be, 26 years old mula sa Antipolo City. 1 year in the making ang kasal kong ito dahil gusto ko po talagang maging perfect ang lahat. Hindi naman ito mahirap gawin bilang simpleng church wedding lang ito at super intimate lalo na piling-pili lang po ang mga bisita. Bago pa man kami nag-send ng invites, inunahan na po kami ng tatay ng groom na mag-imbita ng mga kaibigan niya. Tapos yung isang kaibigan niya, magdadala raw ng mga kasama. Heto pa. May isa pang kaibigan ng groom ko na magdadala raw ng jowa at mga anak nito dahil single mom daw ang jowa niya. Naiinis at nai-stress po ako, Dr. Love. Intimate wedding lang po ang gusto namin pero parang magmumukha po itong piyesta dahil sa mga bisitang inimbitahan ng tatay ng groom ko at mga bisitang gustong magdala ng mga kasama na hindi naman namin kilala. Ilang beses ko na rin pong pinagsabihan ng groom ko tungkol dito pero wala naman siyang magagawa dahil nakapag-invite na raw ang tatay niya. Susubukan din daw niyang sabihan ng mga kaibigan niyang huwag nang magdala ng ibang tao sa mismong kasal namin. Hindi naman sa nagdadamot ako o mapili sa mga bisita, Dr. Love. Gusto ko lang po sanang maging intimate wedding ito at hindi isang malaking fiesta. Gusto ko lang din sanang maging mga taong malapit sa puso namin ang makasaksi at maging bahagi ng mahalagang kabanata ng buhay namin ito. Ayoko po talagang ma-stress dahil dito at baka magbuka akong haggard sa kasal ko. Napapaisip tuloy ako paano kung pumunta pa rin sila sa kasal kahit hindi talaga imbitado. Ano po bang gagawin ko, Dr. Love? Gumagalang bride-to-be ng Antipolo City. Balikan natin ang liham kasaysayan ni bride-to-be ng Antipolo City. Laking sakit ng ulo dahil meron pa tayong mga kababayan na hindi marunong sa mga events na katulad niyan. Pinaghahari pa rin yung ugali na sinaunang ugali natin at ayaw mag-adjust. Sa mga panahon po ngayon na lalo sa mga kasalan, sa mga mahirap na katulad natin, pinagyayaman nila yung kasal. Pinaplano at pati ang bilang ng mga taong aanyayahan ay pinaplano din po sapagkat napakataas ang bilihin, napakataas ang gastusin ngayon, lalo na kapag ganyang kasal. So, ito ang nangyari dito sa ating letter sender kay bride-to-be na pinaghandaan talaga nila yung kanilang darating na kasal. Lamang limitado ang bilang ng kanilang magiging panauhin. Mga intimate lamang po na mga kamag-anak at kakilala kasi hindi malaki ang kasal to. Ibig sabihin, limitado ang kanilang pondo. The problem is, yung ama ng groom nangumbida at tawag dito, nagdala ng magdadala ng mga tao na hindi naman kasama dun sa invited. So, anong mangyayari? Maaaring maapektuhan sapagkat hindi naman makontrol ng groom yung kanyang tatay. Kasi kung ako yung groom, sasabihan ko yung tatay ko, Tay, konti lang po ang pondo namin dito. Kaya hindi kami nangungumbida ng maraming tao. Baka po pwedeng hindi na natin isama yung iba. Kung naanayahan mo man, tama na siguro yon. Huwag na tayo mag-invite pa ng iba. Kasi may mga tatay naman, may mga magulang naman na hindi kinakalapa ang damdamin ng ibang tao, yung kanilang mga anak. Kung lalo na kung sila nag-iipon para, matuloy ang kasal at mapaganda ng kasal. Hindi kagaya nung araw na
buong barangay inaanyayahan natin kahit walang imbitasyon. Ngayon po, merong invites kung tawagin. Ang ibig sabihin yan, kung hindi ka imbitado, huwag kang pumunta. Ngayon, paano gagawin mo, bride-to-be? Kung ang biyenan mong hilaw, nangumbida ng pupunta dyan. Pag-usapan nyo ng boyfriend mo, ng iyong fiancé. Kasi kung ako ang tatanungin mo, mahigpit ako dyan. Bibigyan ko muna ng priority yung mga taong may invitation. Yung inanyayahan ko, ang una na papapasukin ko at bibigyan ng upuan o ng table. Yung walang invitation, bandang huli na kayo. Kasi wala kayong invitation. At maging aral sa inyo yan, pag hindi kayo in-invite sa isang event, huwag kayong pupunta. Yon. Ganun lang kasimple yan. Ang mga panahon ngayon, taghirap po ngayon, taghirap. Kaya nagtitipid ang mga ikakasal. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love. Mga kapatid, ito po si Brother June Banaag. Dito tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe at i-follow ang mga social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X, YouTube, TikTok, and podcast.